Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga kaganapan sa loob at sa labas ng 8 Bulaga, particularly po sa issue na kinakaharap ni Bossing Vic Sotto. Pero bago po ang lahat, gusto ko lamang pong ipakita sa inyo etong nakita natin na vintage political memorabilia na may kaugnayan po kay Tito Sotto. Isang netizen kasi ang nagbahagi po ng ilang mga picture dito sa Facebook. Sabi niya dito, isang vintage at old wooden desk nameplate ng isang kilalang mambabatas ng Cebuano na si Senator Vicente Sotto. Ang item ay inukit po ng kamay at pinunturahan ng kamay kahit na malinaw na ipinapakita ng kondisyon ang edad at katangian ng piraso. Ang piyesang ito daw po ay posibleng ginamit sa pagitan ng 1946 at 1950 nang siya ay nagsilbi bilang senador. Siya ay kilala sa may akda ng Press Freedom Law na kilala bilang ang Sotto Law. Siya ang lolo ng kasalukuyang Senate President ng parehong pangalan na Tito Sotto. At gayon din si Vic Sotto, ang kanyang pangmatagalang pamana ay makikita sa Cebu sa pamamagitan po ng iba't ibang infrastruktura at lugar na ipinangalan po sa kanya. Ayon nga po sa nagbebenta, binili ito ng kanyang lolo years back sa isang antique shop sa Cebu. Wow, napakaswerte naman dahil itong po ni Tito Sotto napapunta po sa kanya. Itong parang vintage na political memorabilia. Samantalang pag-usapan naman natin itong inilabas ni Derek Daryl Yap sa kanyang Facebook account. So ito ay yung poster ng kanyang pelikula na Pepsi Paloma. So makikita dito na wala na po yung big R, tinanggal na niya kasi bawal po yon sa ibang mga sinihan. Tapos, mababasa natin dito yung Red Bustamante, siya yung gumanak bilang si Pepsi Paloma. At makikita dito na hashtag trop February 5. So, February 5 daw, pinipilit niya na kanya yung slot na February 5, Although, wala namang nilagay na 2025. Baka next year pa to ipalabas. Kasi taon po ang binibilang ng mga movie na may kaso. Tapos, balikan lang natin yung naging topic natin kahapon na kung saan yung pinipilit niyang February 5, meron po kasing nakalagay na doon Meron na pong ibang pelikula na nakaschedule para po sa February 5. Ito po, here are some movies that will be playing at SM Cinema in February 2025. February kabuuan po ng February. Andiyan ang Captain America, Brave New World, playing from February 12 to 18, 2025. Pakil, playing on February 12, 2025 then. Peter Pan's Neverland Nightmare playing on February 5, 2025. Ito po yung nakalagay sa slot na pinipilit ng direktor. February 5, 2025. So, saan yung pelikula niya dyan? Wala, di ba? Tapos, eto pa, February 26, etong The First World Tour in Cinema, playing starting February 26 naman. So, yung pinaschedule ni Derek Daryl Yap na February 5 ay akupado na po ng ibang movie. So, possible na yung tinutukoy dito ni Derek ay February 5, 2026 na yan kung papayagan po ng MTRCB na maipalabas ito sa buong sinihan nationwide. And nag-story din siya sa kanyang Facebook ng ganito. Sabi niya, it's funny, akala ng mga taong ito pinasisinungalingan nila ang papalabas na pelikula without them knowing na yun nga ang ikukwento. Paglabas ng pelikula, marirealize nilang sila ang nagpatibay sa kung ano ang totoo. Trop 2025, Pepsi Paloma, talagang pinipilit niya. Yung 2025 daw ipapalabas, akupado na po ng ibang movie ang pinipilit niya na February 5. At eto nga po mga kadabarkads, kakapasok lamang kasi ngayong Lunes po, inilabas ng RTC ang tungkol dito sa hatol ng sinampang kaso po ni Bossing Vic Sotto dito sa direktor na si Daryl Yap.
Sabi nga dito, inilabas na ng Muntinlupa Regional Trial Court ang desisyon kaugnay sa kaso sa pagitan ni Vic Soto at Daryl Yap. Bahagyang pinaboran ng korte ang petisyon ni Vic Soto para sa writ of habeas data at iniutos kay Yap at sa kanyang production team na tanggalin daw po ang 26 seconds teaser video sa lahat ng online platforms na pag-alaman ng korte na mali ang paggamit ng impormasyon sa video dahil sa pagpapakita ng di beripikadong usapan ng dalawang yumaong individual. Gayunpaman, pinahintulutan ng korte si Yap na ipagpatuloy ang produksyon at pagpapalabas ng pelikulang The o Pepsi Paloma. Binigyan diin ng desisyon ang tamang paggamit ng impormasyon kasabay ng respeto sa kalayaang malikhain sining. So, eto po yung hatol ng RTCO. Number 1, petition for a writ of habeas data filed by petitioner Marvic Vic Castillo Soto is hereby partially granted. Granted, mga Cadaver Cads. Number 2, respondent Daryl Ray Yap and any person or entity acting on his behalf, including the production team of Bean Sentiments, are ordered to delete, ibura daw mga Cadaver Cads, take down, and remove the 26-second teaser video from online platforms. Kailangan niya na pong burahin ito. Itong 26 seconds teaser video na kung saan ay nabanggit po ang pangalan ni Bossing Vic Soto doon. Social media or any other medium for having misused the collected data information by presenting a conversation between two deceased individuals which cannot be verified as having actually occurred. Number 3, the respondent, however, is allowed to proceed with the production and eventual release of the film, The R of Pepsi Paloma. Ordered, Muntinlupa City, January 24, 2025. So, January 2024, tapos ngayon lang siya nilabas mga Cadaver Cads kasi weekend nga nito mga nakaraan, kaya Lunes talaga siya inilabas, which is ngayong araw. So, pinaboran po, no, itong si Bossing Vic Soto na tanggalin yung kung saan teaser na nabanggit po yung kanyang pangalan. So, panalo nakapuntos na naman po si Bossing Vic Soto dito, mga Cadaver Cads, at kailangan na pong i-delete nitong direktor yung 26 seconds video na yun na kung saan ay umapir ang pangalan ni Bossing Vic Soto. I-take down niya na lahat ng post niya tungkol dito sa pagkakabanggit kay Bossing Vic Soto. Ganon din sa page niya na Bean Sentiments dahil order yon ng korte. Diba? So, congrats kay Bossing Vic. So, simula pa lang po ng laban, mga Cadaver Cads, hindi pa po ito tapos. Meron pa pong kasunod. Meron pang criminal case na paglalabanan ang kampo ni Bossing Vic at kampo ni Daryl Yap. So, ano ang masasabi ninyo dito, mga Cadaver Cads?